Hi everyone! Welcome back to Succulent Bliss. It's me again, Aika. So in today's video, magre-repat tayo ng ating latest haul kay Igor's. So let's start na. Yan. Lagay lang tayo ng ating soil mix. Yung soil mix ko, yun pa rin yung ginamit ko. Vermicast, coco peat, carbonized rice hull, and fresh rice hull. Then yan, nilagyan natin ng Purasan. Yan, tapos lagyan ulit natin ng soil mix. And then, lagay lang natin yan. Tak, 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 tak. Purasan ulit. And then, Osmocote, ang ating slow release fertilizer. Nilalagay ko na agad siya para di na ako maglagay sa mga susunod na araw. Then, ang first plant natin na ire-repat ay si Super Balm. Yan. Yun yung ating bili na Super Balm kay Igor's. Ang laki ano? Ang laki ng mga rosette niya. Yan. Medyo nahihirapan tayong ilagay ha. Kailangan kasi nating tansyahin kung saan siya ihaharap. Yan. Dagdag tayo ng soil para hindi gumalaw yung ating plants. Yan. And then, kaganyan, para ma-secure natin siya, lagyan natin ng soil yung mga ilalim. Kailangan pantay yung soil natin sa kanya. Yan. Mabait lang to si Super Balm. Okay na okay yan sa mga nasa lowland. Pwede nyo din siyang i-RS. Then, para ma-secure natin, yung secure, lalagyan natin siya ng stick. Itong stick ko, ano yan? Yan yung sa bike. Yung rayos yung tawag nila dyan eh. Yan. Lalagyan ko ng stick para hindi siya gumalaw-galaw. Yan. Okay na. Lalipat na natin si Super Balm. Okay, next. Yan, yun naman yung pot natin gagamitin. Medyo, madumi na, may mga lumot pa, oh. Yan, lagyan muna natin ng mesh tape para hindi masayang ang ating soil mix, para hindi siya maglusot-lusot sa mga butas natin. Medyo marami kasi akong butas dyan sa pot, para talagang pag umulan, mabilis lumabas yung tubig. Kasi nga, lagi ako naka-ROS. Yan. Luma na yung ating pot. Nag-reuse na ako ng pot kasi nauubusan na ako ng pot. Pagpasensyahan nyo na if medyo madumi yung pot natin. Hindi ko na kasi siya binrush. Yan. Secure lang natin ng soil mix yung mesh tape para hindi gumalaw. Lagyan ulit natin ng Purasan. Yan. Tapos soil mix again. Ganyan lang naman akong mag-pot. Yung usual na pagpapat lang talaga. Soil mix, Purasan, Osmocote, then yung mismong plant. Tapos depende na lang if lalagyan ko ng toppings or what. Yung toppings kasi na ginagamit ko is lava rocks. Medyo konti na eh. Yan. Itapapat natin dito si Staphyloides. Yan. Ganda niya oh. Yan. Ganda ng color niya. Saktong-sakto siya sa pot. Yung size niya, tamang-tama lang dun sa pot. Diba? Oh. Secure lang natin yung plants natin para hindi siya magagalaw. Add lang tayo ng soil mix sa gilid-gilid niya. Then, tak lang natin siya. Yan. Lagyan natin yung gilid. Secure natin na marami na okay yung soil mix natin na inilalagay sa kanya. Para hindi siya gumalaw ng gumalaw. I-cover natin yung mga roots niya. Yan. Yan lang. Sana maging mabait din sa akin tong si Staphyloides kasi gustong gusto ko yung color niya eh. Ganda ng
color niya. Lalo na siguro pagka naarawan to. Oh, kita nyo, ang ganda ng color. Yung nagpipink-pink yung dulo ng dahon. Tapos, color yellow-green na may white yung color ng body niya. Yan, tak-tak-tak-tak lang natin para sumiksik ng ayos yung lupa natin. Yan. Si Staphyloides. Ang ganda, di ba? Okay, next. Yan. Linisan na muna natin yung ating potting area. Yan, next. Ito, luma ko na din tong pot. Dati kasi mahilig din ako sa white pot. Bumibili ako ng terracotta, tapos pinipinturahan ko. Kaso doble-doble yung gastos ko, kaya nag-terracotta na lang ako. Hindi ko na pininturahan. Yan. Cover natin yung butas. Then, yan. Add na tayo ng ating mga soil mix. Wala namang special sa pagpapat ko. Ganyan lang. Lagay-lagay lang. Bud lang. Lagay mo lang yung essential ng plants mo. Yung Furadan para yan sa mga ants, para hindi puntahan yung plants mo ng ants. Then yung Osmocote is slow release fertilizer. Good for 3 months yan. Yan. Ito yung ipapat natin dito sa pot na to. Si coconut ice. Yan. Hindi, medyo mahirap i-forma si coconut ice Yan. Wait lang. Lagay natin siya ng ganyan. Tatayo din yan kapag naka-recover, naka-adjust dito sa lowland. Mabilis lang to mag-recover. Update ko kayo kapag naka-recover na tong mga pinapat natin na na-haul natin kay Igors. Yan. Then, add lang tayo ng konting soil mix sa ilalim nila para hindi sila masyadong malalim sa pot. Yan. Kailangan yung gagamitin yung soil mix is fast draining. Lalo na kung kagaya ko kayo na ina-ROS yung mga plants. Ako kasi talaga gusto ko yung naka-ROS yung plants ko eh. Yan. Ay, sama natin yung nahulog na head. Laki pa naman ito. Yan. Siksik natin. Diba? Ang ganda ni coconut ice. Maparina din siya, guys. Sana maging mabait to. Pero feeling ko mabait to kasi kamukha siya ni Douglas Hut. Okay. Next naman. Yan. Laki ng butas ng pot natin. Kaya lalagyan ulit natin ng mesh tape. Sayang pagka lumusot lang ng lumusot yung lupa natin. Yan. Nga pala guys, pag naka-ROS setting kayo, kailangan check nyo lagi yung plants nyo kasi baka mamaya na overwater na din sila. May mga plants kasi na pag talagang sobrang nasusobrahan sila sa water, nagkakaroon sila ng rot. Nagra-rot yung nila, yung stem nila. Next naman, ayan, si Douglas Hut na yung nire-repat natin. Yan. Ganda ng roots ni Douglas Hut. Tapos ang daming baby. Yan. Patong lang natin. Ikot-ikot. Yan. Tak, 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 tak. Ganyan lang ako kabilis, kadali magpat. Madali lang itong makarecover si Douglas. Super bait nito. May ganito na ako dati kaso naglagas. Ewan ko kung bakit. Kaya bumili ulit ako para mapalash ko ulit. Yan. Ganda din ng color niya. Mafarina. Linisin ulit natin ang ating potting table. Then,
Kunin natin yung mga potting mix na yan. Sayang yan. Alam nyo naman, binibili pa natin ang ating potting mix. Binibili natin ang vermicast, ang pumice. Yan. Ito usual na ano ko na lang. Na terracotta. Yan. Ito si Peachy Snow. O, diba? Hindi ganun kalaki yung pot niya. Yung sakto lang sa kanya. Itong mesh tape na to mabibili yan sa mga hardware. Maganda yung gamitin kasi may pandikit na din yan agad. Hindi na siya gagalaw-galaw. Pero itong mga ginagamit ko ngayon, wala na siyang dikit kasi ano, yan yung mga mesh tape sa mga dati kong pot, sa mga pinaglumaan ko, sa tinanggal ko. Yan. Nirecycle ko lang. Yan, si Peachy Snow. Ganda ni Peachy Snow. Super purple, tapos ang chubby niya. Oh, ang dami ko na din gantong Peachy Snow. Pero mas madami pa rin yung Peachy Snow ni Sis Jen. Compare sa akin. Tapos ang lalaki ng pot niya. Yan. Sa akin kasi maliliit lang yung pot kasi ano limited lang yung space ko dito. Si Sis Jen kasi may malaki siyang greenhouse. Yan. Si Peachy Snow. Okay, next. Nakaka-relax magrepat no guys. Ako pag nagre-repat ako, nare-relax ako parang nawawala yung iba kong isipin. Kasi iisipin mo lang yung nire-repat mo kung perfect ba siya sa pot na ginagamit mo, ganon. Kung tama ba yung size, yung basta, alam nyo naman yun, diba? Pagka nagpapat kayo, nare-relax yung mind nyo. For me, therapy na kasi sa akin tong pag-garden. Kaya hindi din ako makatigil. Pero promise, magda-diet na muna ako sa mining. So ito nga pala si Pink Rose. Nilipat ko siya ng pot kasi nagkamali ako ng pot sa kanya. Nailagay ko siya sa malaking pot. Yan. Overwater kasi siya dun sa malaking pot. Naglalagas siya. So pinalitan ko muna ng pot. Niliitan ko muna yung pot niya. Sa ako na lang ilipat kapag malaki na ulit. Malaki na siya. Pag nakaano na siya. Recover. Ito naman yung next plant natin na irerepat. Maliit lang yung pot na ginamit ko para maka-recover agad siya. Para magkaroon agad siya ng maraming roots. Ito yung naglagas dun sa hall natin, si Bianca. Sabi kasi ni Ma'am Sheena din, medyo maselan si Bianca sa shipping, kaya siguro naglagas. Ayan lagas talaga siya. Lumit yung babies niya. Pero okay lang yan. Makaka-recover din siya. Pag naka-recover siya, ipapakita ko sa inyo. Sana maka-recover. Pero sabi naman nila mabait daw tong si Bianca. So, let's give her time para maka-adjust dito sa bago niyang environment. Alagaan na lang natin siya. Bigyan na natin siya ng extra care. Yan. Pat natin siya ng maayos and i-secure natin na hindi siya gagalaw-galaw para maka-recover agad siya. Ayun, kawawa yung pups niya. Malaki na din yung pups niya Ay, yan, okay na si Bianca. Lagyan natin siya ng stick para hindi siya gagalaw-galaw. Naubusan na ako ng rice kaya ito munang barbecue stick. Tanggalin na lang natin kapag okay na siya kasi nabubulok yan Yan. Ganun yung gawin nyo guys para hindi gumalaw yung plants nyo. Lagyan nyo ng stick. Yan. Diba? Ayan na naman yung natin. Lumang paso.
Okay lang yan. Ang mahalaga, maganda yung plants na nakalagay. Yan. Cyromix. Mukhang mauubusan na naman ako ng soil mix Kailangan na naman natin bumili ng vermicast pumice. Yan. Buti na lang meron dito ang available na ipa. Ako na kasi nagluluto ng ipa ko eh. Yan. Ako na yung nagka-carbonize sa kanya. Ayoko kasi ng ng uling na uling yung yung ipa. Gusto ko buo pa rin siya kapag niluluto. Sunog siya pero hindi siya ganon kasunog. Sabihin na natin golden brown. Then syempre hindi naman may iwasan na may magiging magiging uling. Yan. Next yan. Ipapat natin tong si Luella. Ito yung yung na free ko kay Green Thumb. Ang tagal na nito, hindi ko pa natatanim. Nag-ugat na siya dun sa lamesa. Yan. Tanggalin lang natin yung ibang leaves na nag-dry. Laki din niya, no? Kulang na yung soil mix ko dito eh. Yan. Then, dadagdagan ko din siya nung Luella ko na luma. Na bulok kasi yung stem nung Luella ko. Ayan o. Lumiit na. Yan na lang yung natira sa kanya. Sa Luella ko. Ang laki dati ng Luella ko. Ewan ko ba. Sobrahan din sa ulan. Yan. Magiging okay din yan pagka naka-adjust na sila. Ganda ng color ni Luella na nagre-red. Yan. Lagay natin yung mga maliliit. Para mag-roots din sila. Din sila sa gilid. Yan. Diba? Hintayin na lang natin siyang maging stable. Next naman nating ipapat is itong si Hawo. Itong free din sa atin. Galing kay Green Thumb. Matagal na din to eh. Hindi ko pa siya na itatanim. Ngayon ko pa lang itatanim. Yan. Daming babies ni Hawo. Pinagdalawa ko sila. Kasi malaki na yung isang baby eh. Kaya bibigyan na natin siya na sarili niyang pot. Yan. Dito lang sila sa Dito ko sila ipapat sa seedling pot ko. Ito ay 3 inch. Then yung, hindi, wala pang 3 inch yung na ito eh. Yung size ng pot na to. Okay lang yan. Mabait naman si Hawo. Mabilis lang siya mag-ugat. Pagka naging stable na to, harvest natin yung mga pups niya para ipropa natin. Para dumami yung mga Hawo natin. Mabait lang si Hawo eh. Kaya din nila i-tolerate yung rain or shine. Pero wag masyado yung ibabad sa araw kasi natutuyo siya. Mabilis siyang ma-sunburn. Okay lang siya sa bright shaded area. Then mahilig siya sa tubig. Pag diniligan nyo siya lagi, magiging chubby yan. Ayan o, ang dami ugat. Patong lang natin. Yan. Then lagyan lang natin ng soil mix sa gilid-gilid para di lumabas yung mga roots niya. Yan. Pag nagtatanim ako ng Hawo, dinidiligan ko agad eh. Okay naman, hindi naman siya nararat. Yan. Next is yung freebie na nakuha natin kay Igor's. Yan, color red ba or maroon yan. Sa seedling pot ko lang din muna siya ilalagay. Isasama ko siya dun sa mga propagation area ko. Then, para makita ko kasi siya lagi. Kasi lagi kong binibisita yung mga yung propagation area ko. Kasi tinitingnan ko yung mga propagation ko. Baka may nabubulok, baka may na-overwater, ganon. Yan. Para ma-monitor ko din sila agad. Yan, ganda ng color nyo. Yan. So guys, ito na yung mga napat natin na plants from Igor's and yung mga natira nating plants from our
recent plant haul. Yan. Thanks for watching guys, and please do subscribe po, and see you on my next video. Bye bye.